in your head. If you want to make money, you have to bring value first. Money is nothing more than an exchange for value. Yeah. That's all it is, and that's all it will ever be. Marami sa Pilipino yung may hindi alam nung salitang value. Hindi nila alam kung paano nito naapektuhan yung buhay nila at paano sila kikita doon sa value na yon pag in-apply niya yon as a service or as a goods na pwede niyang i-perform para tulungang mag-solve ng problema yung ibang tao. Yung diskarteng Pinoy, usually, yung values niya nakatuon sa hindi maganda. Tulad ng panlalamang, tulad ng pagpapaawa, tulad ng panloloko. So, hindi solusyon yung ino-offer ng mga taong yun. Sakit sa ulo, problema, dagdag iisipin ng mga taong totoong nagsosolve ng problema. Yung mga taong high value. People make earning money sound complicated, like it's some kind of mysterious system only certain people understand. But when you strip everything down, the principle is incredibly simple. Value moves first, money follows after. Look across Always. any industry. If someone fixes your plumbing, they're solving a problem. That's value. If a company builds software that saves businesses time, that's value. If someone creates content, teaches, entertains, or inspires millions of people, that's value. Dollars are just the receipt for that exchange. Now, eto yung nakakatawa. Karamihan ng Pilipino ganito magpataas ng value. Oy, psst! Taasan mo sahod ko kasi nahihirapan na ako sa buhay. Wala akong idadagdag na skills, taasan mo na yung sahod ko. 'Di ba? Pamilyar kayo doon? Yun yung tuloy na pag-angat ng minimum wage. Kasi nga, kesyo hindi na sapat sa akin para mabuhay. Mahirap ipang buhay ng 6 na anak. O, di ba? So, yung mga Pinoy, tinanggap na nila, wala, mahina ako. Hindi ko kayang mag-gain ng skill, hindi ko kayang umunlad. So, anong gagawin nila? Peperwisyoin nila yung ibang tao. Diba? Yung ibang taong nakaangat sa buhay nila, na pagtagumpayan yung buhay by improving themselves, yung capabilities nila, yung skills nila, sa paanong paraan? Diba? Ayuda. Yung higher tax daw kuno sa mga mayayaman. Dagdag mo pa yung mga politiko katulad ni Kamanggogoyo na kumukonsinti sa tamad na mindset ng mga Pilipino. Siya daw yung mag-aawon sa kanila sa hirap, ako yung magtataas sa sweldo nyo kahit wala naman kayong inambag. Diba? Yung pagiging entitled ng mga mahihirap, tumataas dahil nga may kumukonsinti sila sa kanila na kagaya ni Kamanggogoyo. Maramihan. Influencer, politiko, diba? So on and so forth. Because mas may silbi kayo as mahirap kesa tumalino. Psychologically, people get stuck because they're chasing the wrong side of the equation. They focus on the money that they want instead of the value that they're creating. But markets don't reward intention. They reward usefulness. In a job, your income grows when the value of your skill set grows. In business, revenue grows when the value of your product grows. Ang problema kasi sa Pilipino, wala namang alam doon sa ganyang ka-basic. Hindi naman sa walang alam eh. Actually, pwede nilang matutunan yan. 'Di ba? Maraming nag-e-explain na ganyan. Sa internet pa lang, pag hinanap mo yun, or pag ginusto mong matututunan mo siya. But, masyado lang talagang masarap maging komportable at manatiling inaalagaan ng ibang taong napagtagumpayan yung buhay nila. And in every industry, the people who earn the most are usually solving bigger problems or helping more people. Money is not the starting point. It's the byproduct. If you focus on creating something that genuinely helps, improves, or solves a problem for others, something interesting begins to happen. The money eventually has no choice but to follow the value. Tapos imagine, anti-intellectual ang mga Pinoy.
So, yung value ng mga sumusunod na henerasyon, pababa. Anong nagiging values ng Pilipino? Yabangan, kasinungalingan, katapangan, di ba? Walang wala nang excellence, wala nang wisdom, wala nang patience, wala nang finesse. Tapos magtataka tayo, ba't mahirap tayo? Kasi nga yung values natin, pang mahirap din, pang squatter. 'Di ba? Until such na matanggap natin yung ganyang klaseng katotohanan at baguhin natin, doon pa lang tayo makakakita ng totoong pagbabago. But hanggat ini-embrace natin yung victim mentality natin at hindi tayo nag-i-improve sa mga sarili natin, wala tayong magiging asenso kahit sino pang presidente ang manalo. Saksak nyo sa kukutin nyo yan. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.